pagkakataon ito, pag-usapan naman po natin ang epekto nito pong oil price o malakihang oil price hike sa sektor ng agrikultura. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINAG, si Engineer Rosendo. So, Kasendong, magandang umaga. Welcome muli sa DWIC LU Channel 23, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Yan, Judith and Drew, magandang umaga sa lahat. Good morning Good po. morning po kasi actually good nga ba ang morning para sa mga magsasaka at mangingisda ngayong linggo na ito. Kayo ba Kasendong, ano ba ang ginagawa ninyong mga solusyon, mga paraan para kahit paano ay maibsan naman po yung epekto nitong napakalaki. Actually talagang lahat tayo dito ay apektado ng big time price increase sa langis. Yeah, talagang sa tingin natin talagang apektado ang sektor ng agrikultura dahil itong fuel talaga from magtanim ka, umpisa magtanim, kailangan mo ng fuel Naman. yung pag-araro, di ba? Patubig, tapos yung pataba, ang laki rin tinaas, no? From $450 per metric tons na urea, ngayon nasa almost $690 per metric ton. Laki ha. So, yung inputs talaga malaking effect ito sa growth ng ating taniman. And ano yan, ang effect is malaki talaga na sa ating mga magsasaka. So, yun ang problema natin ngayon, Drew. At lahat na, lahat chain reaction yan. Pag tumaas Domino yung effect, input, tumaas yung output ng production, taas yung mga produkto natin. Pero kayo, inong isang araw, meron kayong ipinapanawagan, though meron na rin kahapon na tugon ang Department of Energy. Pinapaimbestigahan po ninyo. Actually, nakikita ko rin naman to sa amin sa Nueva Ecija. Pag may mga bumibili ng mga magsasaka ng dun sa mga gasolinahan, malalaki talaga yung bit-bit nila. May mga sariling lalagyan. May mga sarili silang lalagyan. Pero ang inyo pong nirereklamo, Kasendong, yung iba kasing gasolinahan, binabawalan, 'di ba? Na magbenta. Ayaw magbenta nung mga kasi tawag jerry cans, 'di ba? Yung krudo. Pero ang tugon po ni Secretary Sharon Garin diyan ay meron na po silang inilabas na alituntunin. Ibig sabihin kung ano-ano yung mga pahihintulutang bumili ng langis, gamit po yung portable container o yung tinatawag nga po natin na jerry cans at drum. Siyempre, ay yung mga bumibili po niyan, of course, yung mga magsasaka rin, na kagaya po nila Kasendong, anong take nyo po rito? Meron na pong paglilinaw ang Department of Energy. Pinapayagan naman pala. Yeah, true. The other day kasi, nung nalaman natin na 4 days na hindi binibigyan ng mga magsasaka, pupunta tayo sa office ni Secretary Conrad Estrella, no? Dahil caretaker sila, di ba? Nung Yes, time umalis si President BBM. so kinausap natin siya, natawagan si Secretary Sharon Garin, no? Na yun nga ang problema ng ating mga magsasaka. So tumawag siya, immediately naman, sabi ni Secretary Sharon Garin na gagawa siya ng memo kasi galing pala sa sa department niya yung order na hindi pwede mga containers. Pero sa ngayon, maganda naman dahil sumulat siya kagad ng memo sa atin mga gasoline station, no, na kailangan na pag farmers and yung mga hospital dapat bigyan ng fuel. So sa ngayon, yesterday medyo nakita natin yung mga fisher folks saka yung mga itong mga farmers nakakakuha na ng fuel. So,
Hindi naman ho ba sila hinahanapan ng patunay? Oh, asan ang patunay na Kayo ay talagang magsasaka pa. ay bakit hindi ba o- kita sa mga Pwede naman, kamay namin? pwede naman Drew yung Oo. yung barangay Ayan. sa barangay and yung ID sa RSBSA, di ba? Mm. So may ano naman, pwede ma-check naman yung mga magsasaka. Oh, yun Oo, naman para pala. yung mas madali at mabilis na mga requirements naman, 'di ba? Mm. Oo. Pero Yeah, oo. And sa tingin naman natin, kailangan talaga sa production yan eh. Kailangan yun ang unahin kasi yun ang pagkain yan eh. Mm. Oo. Yes, oo. Oh. Kasi opo. Nagkaroon go din ahead. tayo ng meeting with the Department of Agriculture that day. And tinatanong ng DA kung anong kailangan. Ang sabi natin, siguro yung subsidy na cash or coupon sa ating mga magsasaka, no? Para at least yung fertilizer, malaking tinaas Drew. Actually. From 1,600 to 2,100 yung urea. So, in preparation for this coming crop, kailangan matulungan. Kasi magkano ba ang napag-usapan ninyo na ibibigay sa mga magsasaka na fuel subsidy? Kasi tama ba sa mga mangingisda 3,000? How about naman sa mga farmers natin, Kasendong? Magkano ba? Yung fuel subsidy kasi may linaan na, no? Pero siyempre may additional na kailangan. Ang pinag-usapan namin the other day is yung fertilizer subsidy aside from yung fuel subsidy. So on top of that, tinatanong ng Department of Agriculture kung magkano kailangan. Sabi ko mga 6,000 no doon sa fertilizer subsidy. Mhm. Kung yung fuel subsidy may 3,000 yun. Sa tingin natin malaking bagay na yan sa ating mga magsasaka. 3,000 Sa fuel. fuel. Sa fertilizer, mga 6,000. 6,000. So, almost 10,000 or 9,000 ang kailangan kasama yung fertilizer. Sapat ba yun, Kasendong, sa tingin mo? Sa tingin naman natin with the price of palay ngayon, medyo mataas ang palay ngayon, Drew. Ang farm gate price ng fresh harvest nasa 22 to 24. Ang clean and dry nasa 28 to 30. So with that, sa tingin ko, pwede na yung subsidy. Kasendong, kamusta yung ani po ng ating mga magsasaka? Ako nga pala, March na ngayon. Maganda ngayon, no? Kasi Good. dry season crop naman. So, Mhm. expected mas mataas ang ani. Opo. Pero, Judith, maraming nagbawas dun sa rice area. Kasi last cropping season, nalugi sila kasi 10 pesos to 12 pesos lang yung fresh harvest. So, marami nag-shift ng crop. No? So, yung number of area na bawasan. So, sa tingin natin, yung total harvest mababawasan compare last year. Same month, mas mababa yung harvest natin this year. Mhm. Pero sana makabawi naman din yung ating mga Yeah, magsasaka. yung presyo ngayon, Judith, Opo. 22 to 24 yung press Taas na and yun. yung dry na 28, 30, makakabawi yung mga nagtanim ng palay. Yun. O yung bentahan dyan. Diba? Kasi pagdating naman Baka kasi mamaya- dito, 'di ba, Kasendong, yung bentahan iba pag sa retail, 'di ba? Oo. From farm to market, lalo na ngayon, 'di ba? Nadadagdagan 'di ba? Meron pa mga middlemen. May middleman pa. Lalo ngayon, 'di ba, yung papasok ka sa toll, magbabayad ka rin ng toll. Toll fee. Toll fee, 'di ba? Pero ang inano naman ni President Marcos, hangga't maaari, bigyan ng discount. Dapat lang naman. Diba? Oo, Hanggang lalo sa magkano ba sitwasyon yung ngayon discount niya, Kasendong? Oo, Lalo yung mga napapwede. nagdadala, yung mga kagaya ng mga truck ninyo na mga nagbabagsak ng bigas dito sa Metro Manila. Hanggang magkano ba yung discount? So far, kasi yung samahan natin, wala tayong on delivered side, no? Pero yung
suggestion sa tool. Hindi ko lang alam kasi private yun eh. Okay. Hindi natin alam kung magkakaroon ng depende yan sa ano yan. Kasi independent yan yung yung tool fee eh, di ba? So yung ang inaano natin is yung galing sa government sana na directly mapunta sa ating mga magsasaka. Mas yun ang tinututukan natin. Yung value chain kasi nabanggit na ni Presidente, yun ang problema natin. Maski hindi pa tumataas yung farm gate, mabilis yung pagtaas ng finished product, no? Compare dun sa pagtaas ng farm gate price. Opo. Sendong, sa tingin mo, bukod dun sa bigas, meron ba tayong inaasahan pa na mga pagtaas pa ng presyo sa ilang pa mga agri-products? Ngayon pong may krisis. May krisis sa langis. Lahat, no? True. Nabanggit ko Lahat. kanina, from start to finish ng farming, kailangan yung fuel. Tsaka after that, going to kung feeds, sasabihin natin, yung produce, tataas din yan. No? So, we expect na yung gulay, by next month, yung mabilis kasi yung gulay, 30 days, 45 days. So, tataas talaga yan. No? Kaya yung isda, yan? Daily, pupunta sa yun ang unang talagang tumaas, no? So, yung presyo ng baboy, no? Yung production cost, tataas yan. So, expected na tataas lahat. Pagtaas ng Kaya pa ba, Kasendong? Wala pa tayong partner Drew, Kasendong na yung parang contingency measure muna, no? Or talagang short term ba? O long diretso term? na sa gobyerno yung panawagan natin. Yung mas mabilis sana ang action eh. Kasi yung subsidy na yan, Kasendong, Bilis lang din yun eh. Kung Dapat, sa ilang araw lang, di ba? Pero yung subsidy, kailan yung Yung matatanggap ba yan? yung planting Mga season ganyan. kasi ng rice, no? Dahil harvest pa lang ngayon, so yung main crop, mahabol yan yung rainy season crop. No? So, kaya ngayon pa lang, kinukonsulta tayo ng DA para at least masabi sa ating Pangulo kung ano ang pwedeng tulong na mabibigay sa ating mga magsasaka. Kasi mabigat na talaga ang problema na kinakaharap natin lalo na sa mga susunod pang araw kung magpapatuloy pa yung bakbakan dyan sa Middle East. Diba? Kayo ba, Kasedong, suportado nyo itong mga hakbang po ng gobyerno lalo dito sa hirit na bigyan po ng emergency powers si Pangulong Marcos para tapyasan o suspindihin man itong excise tax sa langis? Ano hong take ho ba ninyo rito, Kasendong? Matagal na natin hinihingi yan, no? Pero ang sinasabi nila malaki ang mawawala sa koneksyon ng ating government. So hindi natin alam kung papatupad yan. No? So ang pinakamabilis na inaano namin is yung subsidy sa sectoral na lang. Siguro yun mas mabilis na ma-actionan and matulungan ang ating mga magsasaka. Alright. At sana ay kayanin pa ng mga magsasaka itong krisis na ito, Kasendong. Wala na tayong kainin. Huwag naman. Huwag naman. Katok muna tayo. Wag naman. Alright. Kasendong, baka meron ka pang mga karagdagang panawagan, payo sa ating mga kababayan, lalo ngayong may kinakaharap tayong mga hamon, mga krisis ngayong panahon na ito. Kung makita natin true, kailangan talaga natin yung local produce, no? Lalo na, kita mo yung bigmaan na gano'n, hindi natin alam kung kailan magsara yung mga other countries yung export nila. So, kailangan talaga is lumakas ang ating local production, yung self-sufficiency natin ang ipatupad
para at least matulungan ang ating local producers and tuloy-tuloy ang ating local production. Alright, marami pong salamat Kasendong sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Ingat po kayo Kasendong at good luck po. Thank you po. Salamat Good po. morning. Salamat. Salamat si Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samang Industriya ng Agrikultura o SINA.